Ako si Shen Qinglan. Ito ang ospital ng Kanto. Ako ang magiging direktor nito. 3 araw na ang nakalipas, nakatanggap ako ng isang sulat na dugo. Sabi sa sulat na dugo, ang aking ospital ay nag-aabuso ng mga pasyente. Anong inaantay mo? Akala mo ba prinsesa ka na nagbabakasyon? Pumasok ka sa loob! Kaya personal akong pumunta. Ano ang mga sintomas? Psychosis. Maligayang pagdating pabalik, ma'am. Ma'am, Ospital ng Kanto, ito ang pangunahing unit ng demonstrasyon ng grupo ng mga Santiago. Sabi ng matanda, kung ikaw lang ang mamumuno dito at makamit ang pinakamataas na rating, saka ka maaaring pumalit sa grupo. Ako ang papalit. Siyempre, susundin ang aking mga patakaran. Siyempre naman. Ibawi mo ang buhay ng anak ko. Lola, ano ito? Tumayo ka muna saka natin pag-usapan. Wala namang sakit ang anak ko. Ang ospital ng Kanto ang nagkulong sa kanya ng 3 buwan at pinalo siya hanggang mamatay. Ito, Sabi nila nagliligtas, pero ito ay isang lugar na kumakain ng tao. Dahil pinatay ninyo ang anak ko, kailangan ninyong bayaran ang buhay ng anak ko. Anong ginagawa mo? Guard, pigilan siya. kung totoo ang sinasabi mo, tiyak na makakamit mo ang hustisya. Ma'am, ano ang gagawin mo? Pupuntahan ko ito ng personal. Sa panlabas, walang makitang pagkakamali. Bakit mo naman naiisip na may sakit ka? Kung wala akong sakit, bakit ako nandito? Iniiwasan mo ang pangunahing tanong, may tendensya kang manakit. So sa tingin mo, sino ka ba? Sa tingin ko, ako ang direktor. Matinding delusyon, may identity disorder, inirerekomenda ang permanenteng pangangalaga. Dahil lang sa 2 salitang iyan, kukulungin mo ako habang buhay? Mga taong nagpapabaliw-baliwan na katulad mo, marami na akong nakita. Dito, kapag sinabi kong baliw ka, hindi ka na makakalabas kailanman. Dalhin ninyo siya. Turuan ninyo siya ng mga patakaran dito. Kaya kong maglakad mag-isa. Walang problema sa consultation room. Wala rin sa hallway. Pero ang sulat na dugo, hindi iyon kusang lilitaw. Dito, may nag-aaway ba minsan? Mga tao, walang tao rito. Kapag pumasok ka sa pintong bakal na iyan, ang mga humihinga ay mga hayop. Kasama ka na riyan. Ito ang silid ng pasyente. Bawat taon, ang grupo ng mga Santiago ay naglalaan ng napakaraming pondo. Ang mga pasyente ay nakatira sa ganitong lugar. Hindi ba't ang ospital ay nagbibigay sa bawat pasyente ng sariling silid at individual na pangangalaga? Sariling silid? Maniniwala ka ba na patutulugin kita sa inidoro ngayong gabi? Mukhang ang kalinisan sa ibabaw ay para lang sa mga tagalabas. Ang tunay na ospital ay nasa likod ng pintong ito. Pakiusap, pakawalan mo na ako. Wala akong sakit, pakawalan mo ako. Anong ingay yan? Nag-umpisa na naman ang sakit mo, di ba? Naghihintay sa akin ang anak ko sa bahay. Wala akong sakit, pakawalan mo ako. Ang mga pumupunta rito, sabi ng lahat, ay wala silang sakit. Kung may sakit ka o wala hindi, ikaw ang magdedesisyon. Maniniwala ka ba sa isang ineksyon na ito bukas, kayo mismo hindi na makikilala kung tao o multo? Wag, susunod na ako. Huwag mo akong hawakan. Huwag. Pinagsisipa mo ako. Bakit ninyo siya ini-inject? Dahil dito, ako ang may sabi. Karapat-dapat ka ba? Guard, tao. Huwag gumalaw. Puwersahang iniksyon pang aabuso sa pasyente pag nanakaw ng pondo. Kaya pala may sulat na dugo. Mukhang hindi na kailangan ng investigasyon. Kailangang ayusin ang ospital na ito. Ikaw, bagong pasyenteng baliw. Gusto mo pang ayusin ang ospital? Ano ka ba?
Tawagin ninyo ang inyong vice-direktor, palapitin siya rito. Dito papaluhod kita, wala kang karapatang tumingala. Sino ka ba sa tingin mo? Gusto mo pang makita ang vice-direktor namin? Dahil ako, ang direktor. Direktor, tama isang bagong direktor na itinalaga ng grupo ng mga Santiago magsisimula sa susunod na buwan. Iyon ay ang pinakamayamang grupo ng mga Santiago. Lalaki o babae, anong background? Hindi alam ang detalye. Ang alam lang, napakalakas ng kanyang background. Hindi pwedeng masaktan. Yung mga bagay na ito sa ating hospital? Baka nalaman na niya. Siguradong hindi dapat niyang malaman. Kaya mula ngayon, turuan lahat ng pasyente ng sasabihin, ayusin lahat ng mga silid, i-renovate ang buong compound, at saka, yung mga kriminal nating gamit, itago lahat. Maliwanag. Vice-director, may gulo sa Zone 6. Linisin sila. Kung malaman ng bagong direktor ang mga gawaing ito, pareho tayong makukulong. Oo. Paano niyo gustong mamatay? Ito ay isang mental hospital. Bago lang pumasok na baliw, lahat nagsasabing sila ang direktor. Yung nauna, sinabi niya na siya ang emperador, yung sitwasyon mo. Kailangan ng electric shock. Huwag mo akong i-shock! Huwag mo akong i-shock! Huwag mo akong i-shock! Ang sakit. Gumamit ng illegal na electric shock, ah. 10 vice-direktor hindi sapat para patayin ka. Ang sakit. Tawagin niyo ang inyong vice-direktor kung hindi. Sino ang gumagawa ng gulo sa Zone 6? Direktor, siya yan. Sinabi niya kanina na siya ang direktor. Direktor. Sabi mo ikaw ang direktor? Direktor, huwag kang maniwala sa kanyang kalokohan. Paano siya magiging direktor? Oo nga, direktor. Siya ay isang bagong baliw na kakadala lang. Ang psychologist mismo ang nagsabi, malubhang delusyon. Ay! Muntik na akong maniwala sa'yo. Ang bagong direktor ay darating pa sa susunod na buwan. Ikaw, isang pasyenteng kakadala lang, gustong magpanggap na direktor. Ikaw ang direktor. Malapit nang dumating ang bagong direktor. Inutusan na kami ng vice-direktor. Tulad mo na ayaw sumunod, kailangan turuan ng leksyon. Tao! Dalhin siya sa kwartong pang-electroshock. Kwartong pang electroshock. Ang laki ng tapang ninyo. Huwag ka nang magpanggap. Ikaw, isang baliw, akala mo ikaw ang direktor? Walang takot sa batas. Sabay-sabay, bali ng binti niya. Subukan ninyo kung hindi kayo takot mamatay. Ano yun? Ito ay isang tagapagpadala ng senyas. Kapag nasa panganib kayo, pindutin ito at agad akong sasalakay kasama ang mga tao. Hanggat hindi ako nagbibigay ng senyas, walang gagalaw. Opo, Dali, harangin. binibini. Ay, akala ko may itinatago kang malaking galaw. Nagtatago ka ng malaking hakbang. Mukhang ang perang inyong nilustay ay mas marami pa kaysa inaakala ko. Sasabihin ko sa'yo, ang ospital na ito, ang signal ay na-block na matagal na. Hindi ka makakakonekta sa labas. Hindi ko inaasahan na gagawin ninyo ito ng ganito kalala. Mula nang pumasok ka sa pintong ito, ganap ka ng hiwalay sa labas. Dito, kung mabuhay ka o mamatay, ako ang magpapasya. Siyempre, kung gusto mong lumabas, pwede rin. Kailangan mong tapakan ako. Lahat, pasok! Binabati kita, nakarating ka sa ikalawang yugto. Ano? Malakas ka bang lumaban? Ginoong Lopez, World Championship ni Binibining Chen sertipiko ng kampyonato at ang lisensya mula sa Psychological Association ay dumating na. Oh, Mangyaring magbigay ng lokal na address para sa pagtanggap. sige. Sige.
Talagang malakas siya lumaban. Mag-ingat. Mag-ingat. Anong silbi kung marunong lang lumaban? Sa labas, ang kailangan ay diskarte. Kumusta ka? Hindi ba ang galing mong lumaban kanina? Bakit ngayon hindi ka na makatayo ng maayos? Sabi ko na nga ba, pagpasok dito lahat magiging maayos. Kapag na-inject ito, kahit sino ka pa, sa loob ng 6 na oras, magiging totoo kang baliw. Gusto mong guluhin ang teritoryo ko? Bakit ngayon hindi ka na mayabang? Pinalo mo ako? Lumapit ka ng ganyan, naghahanap ka ng gulo. Ikaw! May antidote ako. Kung may antidote ka, dapat itago mo ng mabuti. Kung hindi, hindi ka rin makakatakas. Harangin mo siya! Harangin mo siya! Gaano kakayabang ngayon? Maya-maya nakahiga ka sa sahig kapag humingi ka ng antidote sa akin para kang aso. Kapag umakto na ang gamot, tingnan natin kung paano ka iiyak. Pasensya na, kasalanan ko ito. Bakit ka umiiyak? Pagkatapos ng 6 na oras, maa-assimilate ka. Mabuti iyon. 6 na oras mamaya. Ipapahingi ko sa kanila ang antidote. Pagkatapos ng 6 na oras, papapilitin ko sila na humingi ng antidote sa akin. Huwag kang magpakatigas. Dahil sinasabi nilang baliw ako, ipapakita ko sa kanila kung sino ang tunay na baliw. Miss, ito ang floor plan ng ospital. Ang ward ay konektado sa opisina ng direktor at sa tabi nito ang shock room. Ang antidote ay laging nasa direktor, hindi niya ito iniiwan. Ang huling taong kasing tigas mo ay kinaladkad nila sa shock room at pinatay sa pamamagitan ng electric shock. Shock room. Oh. Dahil mahal na mahal nila ang shock room. Papapasukin ko sila sa shock room na magmakaawa para sa antidote. Sa gabi lang, sa oras ng rounds, makukuha ang susi para makapasok sa shock room. Kalahating oras na lang magsisimula ng mag-effect ang gamot, hindi mo kakayanin. Dumating na! Mga baliw malas. Bakit hindi ka pa natutulog? Madalas ka bang managinip ng masama kamakailan? Na panaginipan mong may sumasakal sa iyo? Pagkagising mo, basang-basa ang likod mo ng pawis. Ikaw, paano mo nalaman? Ngayon oras na para maningil ako. 10 minuto pa, mag-aatake na yung babae. Kapag tuluyan na siyang nabaliw ngayong gabi, gagawin mo na ang gusto mo sa kanya. Sa oras na yon, itali ninyo siya sa electroshock room agad. Itong sampal, 10 beses kong ibabalik. Tumakas siya. Bobo, hanapin. Lumabas ng ward, kumanan at dumaan sa hallway ng duty, makalampas sa sterilization room, iyon ang electroshock room.
Bilisan nyo ang galaw. Oo, Direktor. Ang bilis mong dumating. Nandoon siya? Sino yan? Sino? Direktor, ano ang sintomas mo? Baliw ka. Anong gusto mong gawin? Iniiwasan mo ang pangunahing tanong. May tendensyang umatake. Kung ayaw mong mamatay, ibigay mo sa akin ang antidote. Sa panaginip mo lang yan. Malapit ka nang ma-assimilate. Antidote hindi ko ibibigay sa'yo. Ang torture device ninyo ay talagang magaspang. Nag-ground ko na ang circuit. Paano mo nalaman? Sinabi ko na, teritoryo ko ito. Bibigyan kita ng dalawang opsyon. O kaya, ibigay mo sa akin ang antidote. O kaya, lahat kayo mamamatay kasama mo. Baliw ka talaga. Tama ang sagot mo. Antidote, kung hindi, tatlo? Direktor. Huwag. Dalawa? Huwag. Isa. Isa. Antidote. Meron akong antidote nasa bulsa ko. Nasa bulsa ko. Ito talaga ang antidote. Nakuha niya talaga ang antidote. Ngayon nakuha na ang antidote. Pwede na ba akong pakawalan? Sinabi ko na. Pagkalipas ng 6 na oras, magmamakaawa ka at ibibigay mo ang antidote sa akin. Huwag kang masyadong magmalabis. Direktor. Mamulubi ka sa akin. Ikaw. Nakikiusap ako. Nakikiusap ako. Lakasan mo. Nakikiusap ako sa iyo. Nakikiusap ako. Pakawalan mo ako. Kanina switch lang ng ilaw yon. Susunod na pagkakataon, ang bubuksan ko ay ang kuryente ng shock room. Sabihin mo, itong bagong patakaran magugustuhan kaya ng iyong pasyente? Ikaw na walang hiya. Niloloko mo ako. Direktor. Bilisan dalhin sa infirmary. Anong nangyari sa'yo? Ibigay mo na sa kanila. Nakuha mo talaga? Bilisan mo, kung hindi, talaga silang masisira. Sige. Halika. Halika, kainin mo na. Miss, ito ang layout ng ospital. Ang ward ay konektado sa opisina ng direktor. Sa tabi ay ang shock room. Kailangan nating makuha ang ebidensya na inaabuso nila ang mga pasyente at ninanakaw ang pondo ng grupo. Kailangan nating makuha ang medical records. Mukhang kailangan munang pumunta sa psychological assessment room. Naalala ko na.
Naalala ko na. Akala ko, hindi na ako makakalabas. Gusto mong lumabas? Oo, basta makalabas lang, gagawin ko lahat. Kung gusto mong mabuhay at lumabas, sundin mo ang sasabihin ko. Sige. Puta. Ano bang ginagawa mo? Hindi mo man lang maalagaan ang isang baliw? Patayin mo na siya. Kung magdudulot ka pa ng problema, sa tingin mo mananatili ka pang direktor? Oo, Vice President. Bigyan mo pa ako ng oras. Siguradong gagawin ko siyang... Wala nang maraming oras. Malapit nang pumalit ang bagong direktor. Kapag nalaman niya, pareho tayong makukulong. Bilisan mo. Dalhin mo ang mga tao sa Zone 6. Papatayin ko siya mamayang gabi. Direk, sandali. Anong hinihintay mo? Kakakuha lang ng balita. Pupunta raw ang special assistant ng grupo ng mga Santiago sa ospital. Grupo ng mga Santiago. Special Assistant. Direk siya yon. Sabi niya kanina, siya raw ang direktor. Hindi pwede. Hindi naman pwedeng nagkataon lang. Mula nang pumasok ang taong ito, dumating agad ang special assistant ng grupo ng mga Santiago. Hindi naman siya isang napakahalagang tao, di ba? Alamin mo ang tunay niyang pagkatao. Bilisan mo. Opo. Kung totoong taga-grupo ng mga Santiago siya, hindi lang ako. Mamamatay din ang Vice President. Ngayon, ikaw ang huling pwesto sa training sa pag-iisip. Pinapahalagahan ka ng direktor. Masyadong makapalang paper records, hindi mailabas. Tiyak na nagtira sila ng electronic backup. Huwag kabahan. Ngayon, kailangan mo lang mag-relax. Hypnosis. Tingin mo sa akin. Ang iyong kamalayan ay lumulubog ngayon. Sabihin mo sa akin ang iyong tunay na pagkatao at ang tunay mong layunin sa pagpunta sa ospital. Ako. Kukuha ako ng isang bagay. Nasa flash drive. Sinasabi mo itong USB? Sino ang nag-utos sa iyo na magnakaw nito? Salamat. Niloko mo ako. Ay, isang simpleng paghahambing ng hypnosis techniques. Ano ang gusto mong gawin? Meron din akong isang hypnosis technique. Gusto kitang subukan. Perang itim, kumpis ka. Dr. Shu. Inutusan ako ng direktor na magtanong kung tapos na ba ang training. Dr. Shu? Walang tao. Papasok na ako. Pumasok ako. Dr. Shu. Anong ginagawa mo? Nagligtas ng tao. Hinahypnotize niya ako kanina, pero siya mismo ang nahypnotize. Sa ganyan mong technique sa hypnotism, payo ko, mag-retrain ka na lang ulit, mag-aral ka pa ng 2 taon. Nahypnotize ko lang ang sarili ko. Oo nga, tingnan mo, nakasulat na lahat ng records. Totoo ba iyan? Ano pa? Sige na, tapos ka na bang magsalita? Nagaantay akong umuwi para kumain, isama mo na ako agad. Tara. Bakit ang sakit ng mata ko? Nasaan ang tao? Anong nangyayari? Nakuha mo ba ang pagkakakilanlan niya? Mukhang na-reverse hypnotize ako niya kanina. Ikaw. Ang mukha mo? Anong nangyayari sa iyo? Hindi ko alam.
Walang kwenta. Maliwanag ka na ba ngayon? Records. Mali. Ano ang mali? Nasaan ang USB ko? USB. Ang USB ko? Walang kwenta. Itago mo. Bakit ang dami ng pera? Isara ang word! Isara ang word! Huwag gumalaw! Nawala ang USB ng psychologist. Ikaw ang huling pumasok sa consultation room. Nasaan ang gamit? Tiyak na nasa iyo yan. Halukugin siya. Hindi ka pa ba nasaktan? Noong nakaraan, nakatakas ka. Nagkamali ako. Nagpadala na ako ng tao para imbestigahan ang pagkakakilanlan mo. Kapag nalaman ko na, titingnan ko hanggang kailan ka magtatapang-tapangan. Ngayon ka lang mag-iimbestiga, hindi ba huli na? Hoy, hindi ka ba marunong lumaban? Halika. Subukan mong manakit dito. Sige. Huwag akong tamaan ng kuryente, wag. Hindi ako. Hold down lahat. Ikaw pala, ikaw ang sakit ng ulo. Simula nang pumasok ka, magulo na ang ospital na ito. Ibig sabihin lang na bulok na talaga ang lugar na ito. Matigas pa ang ulo mo. Hawakan ninyo siya, halugugin. Sige. Bago ninyo ako halugugin, mag-usap muna tayo ng malinaw. Ano na namang pakulo mo? Pusta tayo. Ano ang pusta? Kung wala kang makita, sa harap ng lahat luhod ka. At tawagin mo akong direktor. Akala mo ba muli akong mahuhulog sa iyong bitag? Nanaginip ka. Ngayon, papaluin kita hanggang lumuhod ka sa akin at tawagin mo akong direktor. Hawakan siya at saliksikin. Hanapin mo na, makikipagtulungan ako. Direktor, wala sa kanya. Ngayon, oras na para tuparin ang pusta. Nanaginip ka. Bakit mababa ang tingin mo sa akin? Iilan lang ang dinala mo? Wala na bang tao sa ospital? Ang taunang pondo ng grupo ng mga Santiago na daan-daang milyong piso. Saan napunta ang pera? Wala kang pakialam. Nasa akin ang kapangyarihan sa pananalapi. Gagastusin ko ayon sa gusto ko. Kung gayon, nasa iyo ang mga bill? Niloloko mo ako para magsalita. Ano pa kaya? Saklolo, ikandado ang pinto. Isara ang pinto. Walang kwenta. Mukhang kailangan pumunta sa kanyang opisina. I-check. Ang datos ng babaeng ito kunin para sa akin. Gusto ko makita ngayon. Kaagad, ngayon din. Hindi ko siya kayang supilin. Hindi ko ba kayang galawin ng iba? Ang matandang iyon, dalhin sa aking opisina. Tignan natin kung makakapagmatigas pa siya. Opo, Direktor. Sino yan? Pumasok. Hindi mo ba naiintindihan? Pumasok. Hinampas mo ang pinto ko? Gusto mo bang mamatay?
Ganyan ang laro mo, nakakatuwa yan. Buti naman at naging mabait ka. Nako, sana ganyan ka na lang dati. Sige. Kung aalagaan mo ako ng maayos, posible rin namang palayain ka. Sa oras na iyon, ilipat kita sa ibang kwarto. Mababawasan ang mga turok. Basta susunod ka lang. Gawin kitang parte ng grupo, pwede rin naman. Ang galing ni Direktor. Siyempre, ang ospital na ito, sino ang mabubuhay, sino ang mamamatay, isang salita ko lang. Paano ang accounting? Saan pupunta ang pera? Lahat iyon ay isang salita ko. Ang tagal mong nag-arte. Sa huli, ako pa rin ang hihilingan mo. Isang salita ko lang, mabubuhay ka o mabubulok ka dito, ako ang magpapasya. Tama na, huwag ka nang magtagal, lumapit ka na. Anong ginagawa mo? Ikaw? Bakit ikaw? Sorpresa, hindi mo inaasahan? Sabi ko na nga ba, may utang ka pa sa akin na tawagin akong Dean. Ikaw pala? Sorpresa, nakakagulat. Sinabi ko na, may utang ka pa sa akin na tawagin akong Direktor. Tao? Akala ko mahusay kang tumawag. Naku, parang uminom ng gamot ang direktor ngayon, ang lakas naman. Direktor, gusto niya talaga ang ganito. Gusto niya ang marahas na estilo. Dapat nating bantayan ng maayos. Huwag mong sirain ang saya ng direktor. Tawag ka ng tawag hanggang sa mapagod ka. Sabihin mo, Direktor. Bitawan mo ako. Sabihin mo, Direktor. Ang bastos, sabihin mo, Direktor. Akala ko matapang ka. Ngayon subukan mong magyabang sa harap ko. Pagnanakaw ng pondo. Pagmamaltrato sa mga pasyente. Nagmamayabang, wala ng batas. Direktor. Direktor, nagkamali ako, wala akong mata. Ang pangit pakinggan. Pagod na ang direktor, mahimbing ang tulog, iminumungkahi ko sa inyo. Pagkatapos ng 1 oras, saka kayo pumasok at ayusin. Ang kanyang likuran ay tila mas marangal kaysa sa vice director. Pumasok ka ngayon, gigisingin mo siya. Gusto mong mapagalitan? E di huwag na nating abalahin ang direktor. Tama iyan. Bill record medical nakuha na lahat. Ngayon kulang na lang ang huling CCTV footage. Sino? Medical record, Bill CCTV, kulang na lang itong huli. Tawagin ang mga tao. Yung babaeng iyon, patayin nyo. Direktor, yung babae na gusto mong imbestigahan, nahanap na ang records niya. Isang ordinaryong tao. Isang ordinaryong tao. Ginawa akong ganito. Ako, akala ko siya ay isang dakilang tao. Tawagin ang mga tao. Ngayong gabi. Papatayin ko siya. Pero magaling siyang lumaban. Gaano kahusay? Siya mag-isa kayang talunin 10-20? Hindi ako makapaniwala na kaya niyang ibaligtad ang mundo. Ngayong gabi, parurusahan ko siya. Nagpapanggap na tulog.
Sa tingin ko, saan ka tatakas ngayon? Saan ka tatakas ngayon? Direktor, sa kalagitnaan ng gabi, marami kang dinalang tao sa silid ng pasyente. Ano ang gusto mong gawin? Niloloko mo ako? Ngayon, papatayin kita? Patayin ako? Sabi mo na yan ng maraming beses, sayang hindi mo naman nagawa kahit isa. Huwag kang mag-alala. Ngayon, ibibigay ko sa'yo ang gusto mo para hindi na natin hintayin ang bagong direktor kung gagawa ka pa ng kung anong kalokohan. Mukhang hindi mo pa rin alam kung sino ang iyong ginagalit. Nagpapanggap ka pa? Alam ko na kung sino ka, isang ordinaryong tao na walang-wala. Anong karapatan mong magmayabang dito? Isang peking pagkakakilanlan ng tanga ka, wala kang kwenta. Okay yun. Nagdala ako ng sapat na tao. Sa tingin mo, kaya mo bang talunin ang lahat ng ito? Ngayon, mamamatay ka. Sino nagsabing mag-isa siya? Ngayon, ikaw ang mamamatay. Sinong nagsabing mag-isa siya? Sa pagkakataong ito, ikaw ang mamatay. Nagre-rebelde kayo. Ayaw na ba ninyong mabuhay? Lalaban kayo sa akin. Huwag kayong matakot. Utang niya sa inyo. Ngayong gabi, tutulungan ko kayo isa-isa kong babawiin lahat. Sige, bibigyan ko kayo ng isang pagkakataon. Pumili kayo. Siya ba ang pipiliin ninyo? O ako? Siya ang pipiliin ko. Siya rin ang pipiliin ko. Sumunod sa'yo, kamatayan lang. Ngayon, lalaban kami sa'yo hanggang dulo. Sige. Sige. Dahil gusto ninyo siya. Ngayon, kasama nyo siya. Mamamatay kayo. Basta't maglakas loob tayong lumaban. Saka tayo tunay na nabubuhay. Ipaalam sa lahat ng pulis. Ilipat ang mga tao sa 6th Hospital. Dahil kayo ayaw sa mabuti kaya magdaranas kayo ng masama. Ngayon ang mga hindi susunod lahat ng tao. Mamamatay kayong lahat. Subukan mo. Huwag mong isipin na pantay ang bilang kaya magkapantay na kayo. Ako ang masusunod sa ospital. Ano to? May sinabi kang mali. Hindi pantay ang laban. Direktor, mukhang may problema sa kuryente. Ganap na dominasyon. May sinabi kang mali. Hindi pantay ang laban. Direktor, mukhang may problema sa kuryente. Ganap na control. Paano mo ito makokontrol? Sinabi ko na sa'yo dati, ako ang direktor ng ospital. Kaya kong patayin ng tubig at kuryente. At patayin ka rin. Gusto mo bang subukan? Sa tingin ko may delusyon ka. Kahit kaya mong kontrolin ang kuryente, ano ang magagawa mo? Pagdating ng mga tao ko, kayong mga baliw, lahat kayo mamamatay. Sige, atakihin ninyo siya.
Sinasabi ko sa'yo, Tama ka. Mag-isa ako, talagang hindi ko kayang labanan ang napakaraming tao. ano pang hinihintay ninyo? Bumangon kayo. Atakihin ninyo, hulihin ninyo siya. Ngunit nasa kamay ko kayo. Sino ang maglalakas loob? Wala ring silbi ang pag-hostage mo sa akin. Puno ng mga tao ng ospital sa labas, hindi kayo makakalabas. Sino ang nagsabing lalabas ako? Darating na ang mga tao ko. Ang mga tao mo? May tagapigil ng senyas sa silid. Paano mo nakontak ang labas? Ito ba ang tinutukoy mo? Hindi kayo makakalabas. Sino nagsabing lalabas ako? Darating na ang mga tauhan ko. Mga tauhan mo? May tagapigil ng senyas sa silid. Paano ka nakakontak sa labas? Ito ba ang sinasabi mo? Tagapigil ng senyas. Kailan mo ito tinanggal? Tagapigil ng senyas. Maliit na bagay lang ito. Akala mo mahahadlangan ako? Ikaw. Ano ang ginagawa ninyo? Itong sampal bilang kapalit sa pilit mong pagpapainom sa akin ng gamot. Itong suntok. Bilang kapalit sa pagpapaupo mo sa akin sa upuang di kuryente. Tigil na! Ilang taon kang nang abuso. Ngayon ang mga inapi mo, isa-isa nilang babawiin lahat. Sino ka ba talaga? Gusto mong malaman? Ginong Lopez, Binibini. ngayon, dalhin mo ang mga tao. Sino ka ba talaga? Gusto mong malaman? Ginong Lopez, Binibini. ngayon, dalhin mo ang mga tao. Oo. Naiintindihan ko na. Hindi ka talaga baliw. Isa kang binibini. Sinadya mong pumunta sa ospital namin para mo lang kaming niloloko. Kayong mga mayayaman, masamang ugali lang iyan. Pero masyado ka pang masaya. Itong ospital na ito. Hindi kasing simple ng iniisip mo. Ang mga taong ito, noong isinilid sila rito, wala ni isa sa kanila ang baliw. Pero sa tagal ng pagkakakulong dito, lahat sila naging baliw na. Para sa isang grupo ng mga baliw, lalakas loob kang kalabanin kami? Ano ang sinasabi mo? Sinasabi ko sa iyo, kayong mga baliw, hindi na kayo makakalabas. Mamamatay kayo rito, mabubulok kayo rito. Makakaalis ba talaga tayo? Hindi mahalaga kung magtagumpay o hindi. Ang mahalaga ay, ngayon ay naglakas loob kayong gumawa ng unang hakbang, nasaktan ang tila imposibleng sistema, at gumawa ng unang suntok. Gawin ang alam mong imposible, yun ang nagpapatunay ng malayang kalooban. Bakit mo sinasabing baliw sila? Tama. Hindi kami baliw.
Ngayon, bibigyan ko rin kayo ng pagkakataong pumili. Kung patuloy kayong magpapasasa sa kanya, o sasama kayo sa amin palabas. Anong batayan mo para sabihing baliw sila? Tama. Hindi kami baliw. Ngayon, binibigyan ko rin kayo ng pagkakataong pumili. Ang patuloy na maging kasabwat niya? O sumama sa amin at lumabas? Sinong maglalakas loob na pumili sa kanya? Papaalisin ko ang sino mang pumili sa kanya. Kami. Kahit sa simula ay hindi namin naisip na gumawa ng kasuklam-suklam na bagay. Pero, Sumunod kami sa maling tao. Baliw! Baliw kayong lahat! Hindi sila ang baliw, ikaw. Ikulong ang mga normal na tao. At unti-unting alisan sila ng karapatang pantao. Pangalan, dignidad. Sa likod ng pintong ito, kontrolado mo ang kapalaran ng iba. Matagal mo nang nararamdaman ang kontrol na iyan. Sa tingin mo ang ilang salita mo ay makakapagpabago ng mundo? Alam mo ba kung sino ang nasa likod ng ospital na ito? Grupo ng mga Santiago, ang pinakamalaking grupo sa buong bansa. Ah, ganon? Oo, ang ating assistant director ay miyembro ng grupo ng mga Santiago. Kung malaman niya ang nangyayari sa ospital na ito, mga pangyayari, maghanda ka ng mamatay. Ganon ba? Assistant Director? Tapos ka na. Bakit hanggang ngayon ay hindi pa inaalis ang babaeng iyon? Assistant Director. Wala nang satsat, puntahan mo ako sa opisina. Tamang-tama. Gusto ko ring makita kung sino talaga ang assistant director na ito. Vice Presidente. Tapos ka na. Bakit hindi mo pa inaalis ang babaeng iyon? Vice Presidente. Tigilan mo na, pumunta ka sa opisina ko. Tamang-tama. Gusto ko ring makita. Sino ba talaga itong vice-presidente? Darating na si Ginoong Lopez. Kahit itong maliit na bagay hindi mo pa nagagawa. Walang kwenta. Alam mo nang dumating ako? Ni isang dalaga hindi mo kayang hawakan? Para saan ka pa? Hindi, Vice Presidente. Makinig ka sa akin. Kung ayaw mo nang magtrabaho dito, umalis ka agad. Hindi, teka. Tumahimik ka muna. Tama na. Wag na muna ito. Nasaan ang batang iyon? Dalhin mo siya dito. Gusto ko siyang makita. Ano ba talaga ang kaya niya? Tinawag mo ako? Ikaw pala ang pasaway. Anong ginagawa mo? Tumayo ka. Ikaw na isang direktor, natakot ka sa kanya. Walang kwenta. Tigil mo na, napaka-strange niya. Huwag ka nang nakatayo. Lumapit ka at magtimpla ng tsa para sa akin. Anong sabi mo? Hindi ka ba nakakaintindi ng tao? Ikaw pala yung matigas ang ulo. Anong ginagawa mo? Tumayo ka dyan. Ikaw, isang direktor, natatakot ka sa kanya? Walang kwenta. Tigilan mo na yan, may kakaiba siya. Huwag ka nang tumayo. Halika, timplahan mo ako ng tsa! Anong sabi mo? Hindi mo ba naiintindihan?
Ang lakas ng loob mo, ah. Nalaman na ba ninyo kung sino siya? Walang kwenta. Marami na akong narinig tungkol sa iyo. Gumulo sa ward, sinakta ng direktor, inudyok ang mga pasyente na magrebelde, binigyan mo ng matinding effort. Ano ba talaga ang gusto mong gawin? Hindi ba ninyo ako inimbestigahan? Hindi ako naniniwalang ordinaryo ka lang. Ang ordinaryong tao ay hindi kaya mag-udyok ng maraming tao na manggulo. Ang bawat pumapasok dito ay ordinaryong tao. Pero kapag pumasok sila rito, kaya tatawagin mo silang baliw. At hindi na sila makalabas. Kung ngayon, talagang ordinaryo ako, gagamitin ba ninyo ang inyong karaniwang paraan? Isasarado ang bibig ko. Gagawin din akong baliw. Wala namang pinto dito. Pwede kang pumasok anumang oras, pwede kang umalis anumang oras. Ang mga pasyenteng ito ay dinala ng kanilang mga kamag-anak. Sila mismo ang takot lumabas. Ginagawa ko lang ang aking makakaya. Pinapapasok ko sila. Binibigyan ko sila ng matutuluyan. Ano bang mali sa ginagawa ko? Talagang isa kang assistant director. Sa ilang salita lang, ginawa mong sarili mo. Isang malaking pilantropo. Mukhang ang grupo ng mga Santiago, ang perang ibinuhos dito taon-taon, ay hindi para magpatakbo ng mental hospital, kundi para sa charity mo. Anong ibig mong sabihin? Yung 10 bahay mo sa sentro ng lungsod, ang mga anak mong nag-aaral sa ibang bansa, at yung regular na pumupunta sa high-end beauty salon na asawa mo. Ang perang ginagastos nila, malinis ba? Sino ka ba talaga? Ako yung nagbibigay sa'yo ng pera para sa charity. Talento. Tama nga ako. May paghahanda ka. Ang matatalino. Sa tingin ko, dapat gawin ang matalinong desisyon. Sayang ang talento mo dito. Isang salita lang, maaari kitang dalhin sa grupo ng mga Santiago sa punong tanggapan para magtrabaho. Tao ng sweldo, bahay, posisyon, ikaw ang pumili. Basta't handa kang makipagtulungan sa akin, lahat ng ito ay madaling makuha. Vice President, gusto mo siyang kunin? Kinuha niya ang accounting book natin. Hindi ba ito ang gusto mo? Para sa pera at posisyon. Sa huli, pareho lang tayo. Vice President, dahil napakagaling mo, makakapanghimasok sa tauhan ng grupo ng mga Santiago. Hindi mo ba alam kung sino ang bagong direktor? Imposible. Ang grupo ng mga Santiago ngayon ay mayroon lang ang chairman ang personal na namamahala. Kahit sino ang bagong direktor, hindi pwedeng isang batang babae na tulad mo. At hindi rin pwedeng sa oras na ito lumabas sa ospital. Wala akong pakialam kung sino ka. At wala akong pakialam kung ano ang gusto mong gawin. Ito ay annual pass ng grupo ng mga Santiago. Walang limitasyon. Kunin mo at umalis ka na. Gamit ang pera ko. Binibili mo ako. Guardia. Dahil ayaw mong makipagtulungan, huwag kang magalit sa akin kung hindi kita hahayaang makatakas. Huwag mong kalimutan na ako ang may pinakamalaking kapangyarihan dito. Maniniwala ka bang hindi kita hahayaang lumabas sa opisina na ito? Talaga? Anong ginagawa ninyo? Anong ginagawa ninyo? At maglakas loob kang makipag-usap sa akin ng kondisyon. Ngayon ikaw ang nagmamakaawa sa akin. Kung hindi mo pinapahalagahan ang aking kabutihan, huwag mo akong sisihin. Hindi kita tatratuhin ng may awa.
Huwag mong kalimutan, dito, ako ang may pinakamalaking kapangyarihan. Maniniwala ka bang hindi ka makakalabas ng opisina na ito? Talaga? Anong ginagawa ninyo? Anong ginagawa ninyo? At mangahas ka pang magdikta ng kondisyon? Ngayon ikaw ang nangangailangan sa akin. Ako ang vice-direktor. Sa ospital na ito, ako ang may pinakamataas na posisyon. Tingnan natin kung sinong mangahas na galawin ako. At ako ay bahagi ng grupo ng mga Santiago. Lalakas loob ba kayong galawin ako? Ibig bang sabihin ay kalaban ninyo ang grupo ng mga Santiago? Kung gayon, isasabit kita sa harap ng ospital. Tingnan natin kung darating ang mga tao ng grupo ng mga Santiago, lalakas loob ba silang humarap sa akin? Baliw ka? Ito ay mental hospital. Kung hindi ako baliw, paano kita masusupil? Sige. Alam mo ba kung ano ito? Yan ay emergency call. Kapag pinindot iyon, ang grupo ng mga Santiago ay makakatanggap ng alarma. May darating. Akala mo ba ang lakas mo? Kapag dumating ang mga tao ng grupo ng mga Santiago, tingnan natin kung paano katatakas. Anong ginagawa mo? Hindi ba gusto mong tumawag ng tulong? Tutulungan kita. Anong ginagawa mo? Hindi ba gusto mong tumawag ng tao? Tutulungan kita. Ikaw. Ano ang gagawin natin? Huwag kayong matakot, hindi kayo gagalawin ng mga yan. Baliw ka talaga. Sasabihin ko sa'yo. Ang grupo ng mga Santiago ay malapit ng palibutan ang lugar na ito. Sa oras na iyon, patay ka na. Kapag dumating sila, ipakita sa kanila kung paano mo inilustay ang pondo at inabuso ang mga pasyente. Dahil malapit na silang dumating, bakit hindi natin tingnan muna kung magkano ang perang ninakaw mo? Huwag ka nang mag-aksaya ng oras. Ang safe na ito ako lang at ang mga dating direktor ang nakakaalam ng password. Akala mo ba kaya mong buksan yan? Bukas na! Bakit ang daming pera? Wow, ang daming pera. Imposible ito. Sino ka ba talaga? Hindi pa ba obvious kung sino ako? Ginoong Lopez, dumating ka na sa wakas. Dali! Hulihin ang babaeng walang takot na ito at arestuhin mo siya. Siya yan. Ginulo niya ang ospital at nagpanggap pa. Direktor. Direktor. Ikaw talaga ang direktor? Ginoong Lopez, dumating ka na sa wakas, bilisan mo. Itong babaeng walang modo, arestuhin mo. Siya yan, ginulo niya ang ospital at nagpanggap. Direktor. Ikaw talaga ang direktor? Direktor, bakit kayo biglang naparito? Hindi ba dapat sa susunod na buwan pa kayo mag-uumpisa? Kung sa susunod na buwan pa ako dumating, hindi ko makikita ang magandang eksena na ito.
Direktor, pakinggan niyo po ako, ipapaliwanag ko. Ang buong pangyayari ay niloko ako ng hayop na ito, wala akong alam. Wala akong alam na sa likuran ko marami pa siyang ginawang karumal-dumal. Hindi po, Direktor. Ang Vice-Direktor ang utak, sumusunod lang ako sa utos. Tumahimik ka. Ang pinakamabigat ko ay kapabayaan sa pangangasiwa. Ikaw ang gumawa ng lahat ng iyon. Direktor, totoong sumusunod lang ako sa utos. Siya ang nag-utos sa akin. Direktor, nagsisinungaling siya. Ipinagkatiwala ko sa kanya ang kumpanya. Sino ang mag-aakala na sa likuran ko marami siyang ginawang marumi? Nagsisinungaling ako? Hindi ba ikaw ang pumayag sa silid ng shock? Hindi ba ikaw ang pumirma sa purchase order at ang atang jammer? Hindi ba ikaw ang nagpakabit? Tumahimik ka! Tumahimik ka sa'yo. Sabi ko sa'yo, sa mga taong ito sa ospital, magkano ang ninakaw mong pera? Tama na. Parang may kulang pa yata. Tawagin ninyo ang psychologist na iyon para kumpleto bago tayo magsama-sama. Kayo tatlo, isang nagkokontrol ng lahat, isang nag-aabuso ng kapangyarihan, isang pumapalit sa inyo ginagawang baliwang normal na tao. Kayo tatlo sa ospital na ito talaga namang makapangyarihan kayo. Ngayon bibigyan ko kayo ng pagkakataon. Kayo tatlo. Ngayon, isa lang sa inyo ang makakatayo at lalabas dito. Magtuturuan kayo kung sino ang magaling magsabi siya ang aking patatawarin. Direktor, siya ang nagtayo ng lihim na silid ng pangkuryenteng paggamot, nag-abuso ng gamot at nagmaltrato ng pasyente. Lahat ito siya ang gumawa. Kasinungalingan. Hindi ba ikaw ang pumirma ng reseta? Ako ay magpapatotoo. Tuwing may peking record ng pasyente, si Vice-Direktor ang nagpapatunay at si Direktor ang nagpapatupad. Mabuti ka pa ba? Brainwashing, hypnosis, peking medical record, alin ba dyan ang hindi mo ginawa? Pinilit mo lang akong gawin yan, pinilit mo ako. Siya ninakaw niya ang pondo para sa gamot. Walang ganoong karaming gamot siya. Pinapirma niya ang pamilya ng autorisasyon para madaling baguhin ang record. Siya ang may ilang. Listahan ang biglaang pagkamatay at sinasabi mo pa, yung batang lalaki? Anong batang lalaki? Yung batang lalaki gusto lang niyang umuwi para makita ang nanay niya, medyo maingay lang. Siya inisip niya na masyadong maingay at pabigat kaya tinirahan niya ng pampakalma. Nangatog agad yung tao. Pagkatapos mamatay. Si Vice-Direktor din ang nag-utos na itago ang balita. Sabik niya, isang matandang ina lamang ang natitira, hindi kayang magdulot ng gulo. Tumahimik kayo. Aksidente. Hindi aksidente. Yung matandang babae pumunta sa ospital para magreklamo. Inutusan ng Vice-Direktor na kaladkarin siya palabas sa daan. Narinig niya ang balita tungkol sa pagkamatay ng anak na baliw bigla. Walang sakit ang anak ko. Sa ospital ng kanto nila siyang ikinulong ng 3 buwan. Pinatay nila siya sa pamamagitan ng pambubugbog. Ito. Ikaw pala. Tumahimik kayo. Aksidente. Hindi aksidente. Pumunta ang matandang babae sa ospital at nagdulot ng gulo. Pinahila siya ng Vice-Direktor pababa. Sa daan, narinig niya ang pagkamatay ng kanyang anak na baliw agad. Ikaw pala. Direktor, pakinggan mo ang paliwanag ko. Makinig ka sa paliwanag ko. Bakit ka umiiwas? Noong tinurok mo ang batang lalaki, umiwas ba siya? Direktor, mali ako. Maawa ka naman sa akin. Saan mo gusto kong hiwain? Para maramdaman mo yung sakit na naramdaman niya, gaano kasakit.
Huwag! Huwag! Direktor, huwag! Huwag! Magbabayad ako! Ibibigay ko sa iyo lahat ng pera ko! Direktor, huwag mong hiwain! Huwag! Isang bagay na tulad mo, napakadali para sa iyo ng isang hiwa. Ang tatlong ito ay nasa inyo na. Ano ang gagawin ninyo? Ako ay miyembro ng grupo ng mga Santiago. Direktor, alam ko. Inamin ko na lahat. Talagang inamin ko na. Direktor, talagang mali ako. Mali talaga ako. Patawarin mo ako. Patawarin mo ako. Huwag mag-alala. Iwan naming buhay. Direktor, ayon sa inyong utos, inilabas ko na ang mga naunang iskandalo ng ospital lahat na. Ngayon, nagkagulo na sa labas pero hindi ko maintindihan. Ang mga ganitong kahihiyan pwede nating ayusin ng pribado. Bakit nyo kailangang palakihin ng ganito? Dahil hindi lang ito ang isa, mga ospital na ganito, mga iskandalo na ganito. Siguro nangyayari araw-araw. Ako ang anak na babae ng grupo ng mga Santiago. Ngayon, kaya kong pamahalaan ang Kang di bukas sa susunod na araw? Kaya ko bang pamahalaan ang lahat? Kaya gusto kong ilantad ang bagay na ito sa pamamagitan ng pagpapakita sa mas maraming tao. Mas maraming tao ang maliligtas. Naintindihan ko na paano ang pagtatasa ng antas ng ospital. Ngayong ganito na ang sitwasyon. Baka ang pagtatasa. Ang ospital ay ganap na magre-reforma. Lahat ng biktimang pasyente ay babayaran. Ang mga walang sakit sa pag-iisip ay palalayain agad. Opo. Salamat, Director, kayo. Salamat, Direktor. Kayo? Direktor, salamat. Tumayo ka? Salamat, Direktor. Direktor, kung hindi dahil sa'yo, wala na ang buhay ko. Salamat, Direktor. Salamat, Direktor. Ang ospital ay nagkaroon ng ganitong problema, kasalanan ko ito kayo. Makakatanggap kayo ng nararapat na kabayaran. Ayusin ko na makauwi kayo. Umuwi. Ako, wala na akong tahanan nun pa. Ang mga magulang ko. Itinuring na akong patay noong una pa. Pagkatapos nila akong ipasok dito, hindi na nila ako dinalaw. Wala akong magulang. Wala na rin ng bahay, lalabas ako. Saan ako pupunta? Namatay ang nanay ko nung nakaraang taon. Hindi rin ako marunong gumamit ng cellphone. Ano ang gagawin ko paglabas? Direktor. Hindi naman sa ayaw naming lumabas. Oo. Hindi na namin alam paano pa mabubuhay. Sa mga nakaraang taon, ang ospital ay hindi lang inalis ang inyong kalayaan. Pati na rin ang kakayahan ninyong bumalik sa lipunan. Kung mananatili kayo hindi para patuloy na makulong, kundi muling mabuhay. Bukas na paggamot, kalayaan, trabaho, pag-aaral. Gusto ba ninyong manatili? Sisimulan kong reformahin ang ospital na ito. Talaga? Direktor, mananatili kami. Hindi na kami makukulong. Hindi na basta-basta mag-i-injection talaga. Hindi. Gusto kong manatili. Gusto ko rin. Basta mabubuhay pa akong parang tao, lahat kami ay pumapayag. Mula ngayon dito ay inyong tahanan. Salamat, Direktor. Salamat, Direktor, salamat. Salamat sa iyo, salamat, Direktor. Ang galing! Ang galing! Ang galing!
Ikaw, hindi ka nagsalita kanina, mananatili ka ba? Pagkatapos ng lahat ng ito, gusto kong umuwi. Sa mga nakaraang taon. Kami lang ng anak ko ang nagtutulungan, gusto kong umuwi para alagaan siya. Ito ang larawan ng anak ko. Nagtatrabaho rin siya sa grupo ng mga Santiago. Siya ang pinakamatagumpay sa pamilya namin. Siya? Sa anong departamento sa grupo ng mga Santiago? Chairman, opo. Binibining inuutos ng chairman na bumalik kaagad sa kumpanya para sa pulong ng mga shareholders. Ikaw ang prinsesa ng grupo ng mga Santiago. Ano yung ginawa mo? Karapat-dapat ba yung isumite? Pasensya na. Aayusin ko agad. Baguhin. Ikaw, ganyan kang intern, paano ka na-hire? Kung hindi mo kaya, umalis ka. Itong babae, bakit ang pamilyar? Sinabi ko na sa'yo na sumunod ka, pero hindi ka nakinig. Sa kumpanya, hindi ka nakikinig sa akin. Hindi ka na magtatagal dito. Sino ang gusto mong paalisin? Sino ka? Sino ka para makialam sa usapan ko? Bitawan. Bulag ka ba, Mrs. Shen? Miss Chen. Sa grupo ng mga Santiago. Pinahiya at binantaan mo ang empleyado sa harap ng lahat. Sino ang nagbigay sa'yo ng karapatan? Mali. Lahat yan ay mali. Tinuturuan ko lang siya ng disiplina. Tanggalin mo siya. Opo. Miss Shen, wag po. 10 taon na akong nagtatrabaho sa kumpanya. Hindi mo ako pwedeng tanggalin. Miss Shen, Binibini, matapos mailantad ang issue sa mental hospital, bumagsak ang presyo ng stock ng kumpanya, hindi masaya ang board of directors, pinipilit nila ang chairman. Sabi nila masyado kang agresibo, nakasira sa imahe ng grupo. Noong ikinulong nila ang mga tao bilang baliw, bakit hindi nila pinag-usapan ang imahe? Ang chairman ay lumalaban sa pressure na galit na ang mga shareholder. Bumagsak ng ganito ang presyo ng stock, dapat may mananagot. Siya, isang batang babae. Anong alam niya sa pamamahala? Chairman si Binibini. Napakabuti. Napakaganda ng pagkakagawa nito. Ito ang aking anak na babae. Chairman, nang mailantad ang kadiliman ng ospital, bumaba agad ang presyo ng stock ng kumpanya. Ilang porsyento? Ito ba ang tinatawag mong maganda? Oo nga. Ngayon, alam na ng buong bansa ang iskandalo grupo saan na ang dangal natin. Binibini siyang bata at mapusok nagpakita ng galing. Ngunit ang nawala ay ang buong grupo ng mga Santiago. Tama. Kung gayon, sabihin ninyo sa akin. Ano ang gagawin? Ang itinuturing na mabuti. Ang laking problema ng ospital. Hindi mag-imbestiga para iligtas ang mga tao, kundi manahimik sila. Anong ibig mong sabihin? Ang ibig kong sabihin ay, kayong lahat dito masyadong matagal nang may hawak ng pera at kapangyarihan. Tagal na hindi na alam kung paano ituring ang tao bilang tao. Shen Qinglan. Huwag kang masyadong bastos. Bastos. Sa pamamagitan ng pang-aabuso. At pandaraya para makuha ang rating, ito ang tawag dyan ay bastos. Bawat kumpanya ay may problema. Ang tunay na nakakatakot ay hindi ang problema mismo.
kundi ang kapag may problema na ang unang reaksyon ay hindi solusyon kundi patahimikin. Napakagaling. Iyan ang tunay na miyembro ng pamilyang Shen. Ito ang pagsubok na ibinigay ko kay Qinglan. Ngayon inaanunsyo ko, pumasa siya. Chairman, sa bagay sinabi ninyo dati, sa kantong hospital lang makakuha ng pinakamataas na rating siya ay tunay na pumasa sa pagsubok. Tama. Ngayon, ganito na ang sitwasyon rating paano siya makakapasa. Ngayong ay ang araw ng pagsubok, Ginoong Lopez, tumawag ka. Opo. Dahil kayong lahat na naririto ay labis na nag-aalala. Kaya tayo ay magsasama-samang sasaksi. Ate, tanong ko lang po, itong ospital kamakailan ay na-expose na inaabuso ang mga pasyente. Tanong ko lang, totoo ba yon? Totoo. Kamakailan, kami ay ikinulong. Binugbog, pinilit na turukan, namuhay na parang hindi tao. Eh bakit ngayon ay mukhang mapayapa? Dahil dumating ang bagong direktor, siya ay pumasok sa sitwasyon at ipinaglaban ang hustisya para sa amin. Bakit kayo naniwala sa kanya? Hindi ba kayo natatakot na para lang ito sa pagkukunwari lang? Inilantad niya ang lahat sa publiko. Itinuring niya kaming malaya at may dignidad. Sabi ng direktor, kahit anong dahilan ng pagpasok namin dito, hindi dapat mawala ang karapatan bilang tao at dignidad. Oo. I-check mo. Uy, ang epekto ng pangkalahatang pag-aayos, muling pagtatayo ng pamamahala, makataong pag-aalaga at pagsusuri sa hinaharap na pag-unlad. Ang Ospital ng Kanto pagkatapos ng pag-aayos ay nakatanggap ng pinakamataas na grado. Ma'am, bumalik na ang presyo ng shares. Hindi lang bumalik, tumaas pa. Mabuti. Sinabi ko na nga si Ma'am Shen, siya ay may tapang, may kakayahan, may pananagutan. Oo nga, hindi nagpapanik sa oras ng krisis, magaling sa paglutas ng problema. Ang ganitong kakayahan upang manahin ang posisyon ng chairman ay talagang nararapat. Binibining Shen. Hindi ngayon dapat tawagin kayong Chairman Shen. Oh. Ang grupo ay nasa inyong mga kamay. Kami sigurado na kami. Simula ngayon, ang aking anak na babae ay magmamana ng grupo ng mga Santiago. Tapos na ang pulong. Chairman, Vice Presidente, Direktor, Psikologo, ano ang balak ninyong gawin? Kapag na-corner ang aso, natural na darating sa atin. Hindi ako papayag na ganito lang. Matagal na akong nasa grupo ng mga Santiago. Nagdala ako ng maraming karangalan sa grupo. Siya, isang bagong direktor, bakit niya tayo ginaganyan? Ang ginawa natin kung matuklasan... Ano ang kinakatakot mo? Dahil lang sa sinasabi niya.
Kung ano sabihin niya, yun na yun. Meron ba siyang ebidensya? Tama. Kahit gaano siya kagaling, kakasimula pa lang. Wala kayong kapantay sa grupo, di ba? Ako naman sa grupo ng mga Santiago. May mga koneksyon. Ang mga executive ng grupo ay kaibigan ko. Hindi nila ako pwedeng hindi tulungan. Pumunta na tayo ngayon. Sa grupo. Gusto kong ipatawag ang chairman para hatulan ako ng personal. Chairman, magaling kayong magpalaki ng anak. Si Binibining Shen ang pumalit ang ating grupo. Lalo pang gaganda sa hinaharap. Tama ang bagong chairman, bata pa pero may tapang na. Ang kinabukasan ng grupo ay tiyak na napakaliwanag. Chairman, kailangan ninyo akong ipagtanggol. Tama, ang bagong tagapangulo. Sa murang edad ay may ganyang tapang. Ang kinabukasan ng grupo ng mga Santiago ay tiyak na napakalaki. Tagapangulo, dapat mo akong ipagtanggol. Marami na akong taon sa grupo. Sa pagkakataong ito, sobra akong inapi. Pero kahit walang merito, may pagsisikap naman ako. Sino ka? Ako. Tagapangulo, ako ay mula sa ospital ng Kanto, Bisedirektor. Bakit ka nagkaroon ng kapal ng mukha na pumunta rito? Tagapangulo, marami na akong taon na nagtatrabaho para sa grupo. Nagdala ako ng maraming rating para sa Kanto. Huwag kang maniniwala sa mga sinasabi ng bagong direktor. Nagpapakitang tao lang siya. Pinagtataksilan niya ako. Sabihin mo, sinadya ng bagong direktor na saktan ka? Oh, tiyak na may sumusuporta sa kanya. Paano siya biglang naging direktor? Tagapangulo, dapat mong siyasatin ng mabuti. Siyasatin ng ano? Tiyak na siya ay kamag-anak ng isang mataas na opisyal ng grupo na nagpapakintab ng resume. Oo. Talagang kawawa ang bisedirektor, naaapi. Naapi. Kaya kayo ngayon ay napunta sa maling tao. Tagapangulo, ano ang ibig sabihin ng inyong sinabi? Hindi na ako ang tagapangulo ngayon. Ano? Ngayon, ako ang tagapangulo. Chairman, ano ang ibig mong sabihin? Hindi na ako ang chairman ngayon. Ano? Ngayon, ako na ang chairman. Imposible. Paano siya magiging chairman? Eksena. Bakit pamilyar ito? Imposible. Talagang imposible. Imposibleng ikaw ang chairman. Bakit imposible? Kanina lamang, si Miss Shen ay formal nang pumalit sa grupo ng mga Santiago. Tama. Ngayon siya na ang ating bagong chairman. Binibini? Ikaw ang binibini ng grupo ng mga Santiago at ang pagkakakilanlan ni Maria Santiago ay peke mo. Bakit ka tatakbo? Ang galing mo namang magsumbong kanina. Hindi ba gusto ninyo na si chairman ang magdesisyon para sa inyo? Narito na si chairman ngayon, bakit kayo natatakot magsalita? Saan ka pupunta?
Binibini? Chairman, Chairman, patawarin mo na ako sa pagkakataong ito. Talagang mali ako. Kami sa susunod ay sisiguraduhing lalayo ng tuluyan. Hindi na kami makakaabala sa iyo. Hindi na makakaabala. Chairman, aalis na kami. Aalis na kami agad. Ipinapangako ko, hindi na kami magpapakita sa iyo. Angas mo naman. Peke ng medical records, pang-aabuso sa pasyente, pagnanakaw ng pondo ng grupo ng mga Santiago, at isang lumayo ka ang gusto mong pakunin ng lahat? Chairman, pakiusap, bigyan mo ako ng isang pagkakataon. Ipaalam sa legal department. Ang grupo ng mga Santiago ay formal nang magsasampa ng kaso laban sa vice-direktor. Opo. Chairman, pakiusap, mahabag ka. Pagkatapos ng 3 araw ang pagdinig. Ang galing mo mangarap. Peke ang medical record, inaabuso ang pasyente, ninakaw ang pondo ng grupo ng mga Santiago. Isang lumayas ka, gusto mong ang utang na ito ay kalimutan na lang? Chairman, pakiusap, bigyan mo ako ng isang pagkakataon. Abisuhan ng legal department ng grupo ng mga Santiago na opisyal na kasuhan ang vice-presidente. Opo. Makalipas ang 3 araw ang hearing. Chairman, pakiusap, maawa ka. Ngayon ka lang humingi. Chairman, ganito. Ibibigay ko lahat ng pera ko, lahat. Bigyan mo ako ng pagkakataon. Pakiusap. Ngayon, tayo ay nasa lipunang may batas kaya dapat gamitin ang legal na paraan. Marami kang utang, marami kang pinahamak. Hindi ka makakatakas. Ako. Sa huling 3 araw na ito, umuwi kayo at samahan ng mabuti ang inyong pamilya. At saka, pwede na kayong maghintay ng kamatayan. Chairman, mali kami. Pakiusap, bigyan mo kami ng pagkakataon. Bigyan mo kami ng pagkakataon, pakiusap. Pakiusap, patawarin mo ako. Napilitan lang ako. Napilitan? Tagapangulo, ibibigay ko lahat ng pera ko sa iyo. Magiging alipin kita sa hinaharap. Marami kang ginawang kasalanan, bakit pera lang ang ibabalik? Siyempre dapat malaman ng lahat kung paano mo pinaloko ang mga tao. Ito ay... Ang legal department ng kumpanya ay matagal nang walang ginagawa. Walang hiya. Salot. Hayop. Abisuhan ng legal department, oras na para kumilos. Opo. Tapos na tayo. Ayokong mamatay. Ayokong mamatay. Ayokong mamatay. Sinong nagsabing tapos na? May koneksyon ako sa grupo. Mataas na opisyal ang kakilala ko. Tatawag lang ako sa kanya. Siguradong makikiusap siya para sa akin. Pray. Busy ka ba? Pwede mo ba akong tulungan? Kay Shen Qinglan? Ay hindi. Sa chairman ng grupo makiusap. Sa akin ka nakikiusap? Oo, ikaw lang ang may boses sa grupo. Tulong? Sinuspende na ako, gago. Ano? Bro? Busy ka ba? Pwede mo ba akong tulungan? Para kay Shen Qinglan ay hindi manghingi ng pabor sa chairman ng grupo. Hihingi ka ng pabor sa akin? Oo nga, ikaw lang ang may boses sa grupo. Tulungan kita, na-fire na ako eh. Ano? Na-fire ka rin sa grupo? Sa lobby lang naman ako, sinermonan ko lang ang isang intern. Hindi man ako nakatapos magsalita. Isang salita lang niya. Na-fire na ako. Kasalanan iyon ng babaeng iyon na hindi sumusunod. Nawalan ako ng trabaho dahil sa kanya. Tapos na.
Tapos na talaga ito. Sinong nagsabing tapos na? May paraan ka pa ba? Siyempre meron. Kung papayagan natin na ang saksi hindi makapagsalita. Chairman, ang ebidensya ay handa na sa araw ng pagdinig. Lahat ng mga pasyenteng biktima, kung handa silang magtestigo, mananalo tayo. Sa mga araw na ito, bantayan mong mabuti ang ospital, huwag magkaroon ng aberya. Opo. Mapasensya na. Matagal ka rito. Hindi ko alam. Baliw kang bata. Hindi ba okay na ang lahat? Pagkatapos ng pagdinig, uuwi na tayo ni Inay. Pagdinig. Pupunta ka ba sa korte para tumulong doon sa bagong direktor na magtestigo? Siyempre, siya ang nagligtas sa atin. Ako ang magiging saksi niya. Mapagkakatiwalaan ba ang bagong direktor? Baka siya ay isa pang bisedirektor. Hindi. Siya ang prinsesa ng grupo ng mga Santiago. Ano? Ang bagong direktor ay ang prinsesa ng grupo ng mga Santiago. Siyempre, siya ang nagligtas sa amin. Sasama ako para magpatotoo para sa kanya. Mapagkakatiwalaan ba ang bagong direktor? Baka naman pangalawang direktor? Hindi. Siya ay binibini ng grupo ng mga Santiago. Ano? Ang bagong direktor ay binibini ng grupo ng mga Santiago? Sabi ko na sa'yo, sumunod ka na lang. Ayaw mo pa rin makinig. Sa kumpanya, kapag hindi ka sumunod sa akin, ipapahamak kita. Sino ang gusto mong ipahamak? Sino ka? At nangahas ka pang makialam sa mga bagay ko. Bitawan mo. Bulag ka ba? Binibini. Siya pala. Hoy Kwaning, hindi ba't nagtatrabaho ka rin sa grupo ng mga Santiago? Kilala mo ba siya? Oo. Ang binibini ay isang napakabuting tao. Kailangan po ninyong tumestigo para sa kanya. Alam ko na, hindi ako nagkamali ng pagkatiwala. Pagkatapos ng trial, susunduin ko kayo pa uwi. Sige. Ingat ka sa daan. Huwag kang matakot. Matatapos din ito. Umuwi ka na. Bakit ang tahimik? Chairman. Maaga kayo pero ang maaga, ano ang silbi? Manalo, ang mahalaga. Saan ka kumukuha ng lakas ng loob? Malalaman din naman pagdating ng trial. Sana pagkatapos ng trial, nandyan pa ang inyong lakas ng loob. Ano? Anong nangyari? May balita lang galing sa ospital, lahat ng pasyente ay nawawala. Anong sinabi mo? Saan napunta ang mga tao? Balita lang galing sa ospital, walang laman ang mga silid, wala kaming nakitang saksi. Alamin agad. Opo. Magsisimula na ang trial, mas mabuti pumasok na kayo. Hanggang sa ilalim ng lupa. Hanapin ninyo ang mga tao para sa akin. Opo. Nasaan ang lahat? Balita lang mula sa ospital, walang laman ang silid, wala kaming nakitang saksi. Iimbestigahan mo agad. Opo. Magsisimula na ang pagdinig, mas mabuting pumasok ka na. Hukayin ang lupa ng 3 talampakan, hanapin mo pa rin sila para sa akin. Opo.
Chairman, bakit ikaw lang? Nasaan ang mga tao? Anong mga tao? Saan mo dinala ang mga pasyente? Chairman, malapit na magsimula ang korte. Huwag mo akong paratangan. Hindi magandang guluhin ang hustisya. Buhay pa ba sila? Kailangan mo ba talagang magpanggap na mabuti sa harap ng hukom? O nasagip mo sila, ano ngayon? Pumunta ba sila para maging saksi mo? Ang mabait na tao ay hindi laging ginagantimpalaan. Huwag kalimutan, sila ay mga baliw lang. Tahimik. Simulan na ang pagdinig. Parehong partido sumunod sa korte. Nanay! Ang tawag mo ay naka-off. Bakit naka-off? Nag-aakusa magsimula ng ebidensya. Demandante simulan ang paghahain ng ebidensya. Ito ang inagaw ng nasasakdal na aklat ng ari-arian, pekeng medical record, backup ng CCTV at mga larawan ng iligal na kagamitan. Mangyaring suriin ng hukuman. Maghiwalay kayo at hanapin. Nakita ko ang pisikal na ebidensya, ngunit nasaan ang saksi ng demandante? Mahal na hukom. Wala talagang saksi. Ganyan talaga ang mga kapitalista. Kapag may problema, mahilig silang magsisihan at humanap ng sasalo sa sisi. Ako ay inosente, pinagbintangan lang. May tao sa loob. Ibangga ang pinto. Tatanungin ko ulit, demandante, nasaan ang iyong saksi? Mahal na hukom, humihiling ako na ang paglilitis ay base sa mga pisikal na ebidensya. Ang mga pasyente ay matagal ng iligal na pinipigilan at ang kanilang kalagayan sa pag-iisip ay napakadelikado. Pinapayagan ba na hindi sila pumunta sa korte? Chairman, ang kasong ito ay tungkol sa pang-aabuso sa pasyente. Ang mga pasyente mismo ay hindi pumunta. Sabi mo lang, gusto mo paniwalaan? Sa pamamagitan lang ng iyong bibig? Ha? E di pwede ko ring sabihin na siya ang nag-imbento para ako ay mapahamak. Ang pangunahing katotohanan ng kasong ito ay dapat kumpirmahin ng direktang biktima na dumarating sa korte. Kung ang demandante ay hindi makapagbigay ng karagdagang saksi, ang hukuman na ito ay magpapasiya ayon sa batas na hindi sapat ang ebidensya. Huling 3 segundo para sa demandante. 3, 2, 1. Hukom. Hukom. Ako ay kamag-anak ng pasyente. Pumunta ako para tumestigo para sa aking ina. Siya iyon. Itong babae parang pamilyar. Siya pala ang anak ni Rosario Wang. Ang aking ina, Rosario Wang, ay iligal na ikinulong sa ospital ng Kanto. Inaabuso, pinilit na turukan. Mahal na hukom. Kamag-anak ng pasyente. Dumating na ba ang pasyente? Pwedeng basta na lang kumuha ng tao para gawing saksi? Ang kasong ito ay tungkol sa pangunahing katotohanan ng pang-aabuso sa pasyente. Dapat ang pasyente mismo ay pumunta at tumestigo. Kamag-anak.
ay hindi itinuturing na pangunahing saksi. Pinaghirapan mo pero ito lang ang nahanap mo? Chairman. Mukhang hindi ka rin magaling. Gusto mo talagang gawin ang bagay ng napakasama, di ba? Pagkatapos ng pagdinig. Talagang tapos ka na. Naghabla mangyaring kumpirmahin sa huli sa inyong kasalukuyang ebidensya ay hindi sapat upang direktang patunayan na may pang-aabuso. Ang pangunahing saksi ay hindi dumalo. Kung hindi pa rin makapagbigay ng dagdag na ebidensya, ang hukuman ay maglalabas ng hatol ayon sa batas. Ipagkakaloob ang pagtanggisa. Demanda ng naghabla hukom. Ang aking ina ay talagang... Walang karagdagang ebidensya. Shen Qinglan. Talo ka. Kung ganoon, ang hukuman na ito Narito ang saksi. Narito ang saksi. Narito ang saksi. Nandito ang testigo. Imposible. Ako si Rosario Wang. 3 buwan akong nakakulong sa Kant. Araw-araw pinipilit akong uminom ng gamot. Pinipilit akong aminin na may sakit ako. Ako si Jolan. 5 taon akong nakakulong sa Kant. Araw-araw nila akong tinuturukan. Ako si Chen Fusheng. Itinali nila ako sa electroshock chair. Ito ang mga bakas. Ako si Liu Qin. Peke. Peke lahat. Ang mga taong nailigtas mula sa electroshock room, peke rin ba? Sige, kung gayon, narito ang mga testigo at ebidensya. Ipinapahayag ng hukuman na ang akusado Zhou Chuan ay nagkasala ng ilegal na pagpigil, sinadyang pananakit at paglustay ng ari-arian at iba pang malalang krimen ay hinatulan ng kamatayan. Isa katuparan pagkatapos ng 1 buwan, ang mga akusadong Ginoong Torres, Chu Wenbin ay hinatulan ng habambuhay na pagkabilanggo. Nanalo tayo. Nanalo tayo. Nanalo tayo. Nanalo tayo. Nanalo tayo. Nanalo. Nanalo tayo. Nanalo tayo. Nanalo! Nanalo tayo. Nanalo tayo! Nanay! Nanalo tayo! Nanalo tayo. Sa wakas wala na. Nanalo. Napakabuti. Napakabuti. Anong nangyari? Nabaliw ang bisedirektor. Palihim siyang bumalik sa ospital. Isinara kaming lahat sa electroshock room. Nag-set pa siya ng countdown para lang patayin kaming lahat. Buti na lang dumating si Ginoong Lopez kasama ang mga tao sa tamang oras. Sinira nila ang pinto. Kung hindi, ngayon hindi man lang tayo makakadalo sa paglilitis. Sumumpa ako. Lahat ng ginawa niya sa inyo, babayaran ko siya ng doble. Tagapangulo, naayos na ang ospital. Lahat ng pasyente ay nailipat na ng maayos. Nakaayos na ba si Juana Wang? Ang dalaga ay nag-aaral ng batas. Inayos na magulat sa legal department. Yung bagay na yon? Tapos na, naghihintay na lang sa iyong utos. Ako si Shen Qinglan, ang direktor ng mental hospital na ito.
Kalahating buwan na ang nakalipas. Nakatanggap ako ng isang sulat na dugo. Sabi sa sulat, ang aking ospital ay nagmamaltrato sa mga pasyente. Kaya, personal akong pumunta. Ikaw, ano ang gusto mong gawin? Ano ang gusto mong gawin? Bisa Direktor. Ikaw, anong mga sintomas ang meron ka? Ako. Wakas,